Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay ang scorecard ng apat na top officials ng ating bansa ukol sa kanilang satisfaction approval ratings na inilabas ng The Center sa kanilang Pulso ng Pilipino Survey. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng The Center ang Pulso ng Pilipino Survey ukol sa satisfaction approval ratings ni President Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ang Pulso ng Pilipino Survey ay ginawa noong April 23 hanggang May 3. Meron itong 1,800 respondents. Ayon kay Ed Malay, director ng The Center na nag-conduct ng survey, isinagawa ang survey habang ang kapaligiran ng lipunan at politika ay puno ng number 1, walang katapusang debate sa umano'y labag sa batas na pag-aristo at pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Number 2, ang katatapos na senatorial hearing pinamumunuan ni Senator Amy Marcos na naglantad at nagbigay liwanag sa mga maliwanag na kapintasan at irregularidad sa paraan ng pag-aristo at pagkulong kay former President Duterte. Number 3, ang pagtuklas ng underwater drone na sinasabing nagpapadala ng signal sa China bilang bahagi ng panghihimasok ng bansang iyon sa midterm elections. At number 4, ang mataas na taripa na ipinatam ng US at ang epekto nito sa local economy. Number 5, ang nakaplanong pamamahagi at pagbibenta ng bigas na halagang 20 pesos kada kilo. At ika-6, ang paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Number 7, hindi makontrol na inflation rate. Number 8, hindi makontrol na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Number 9, walang tigil na insidente ng graft at katiwalian sa government. And number 10, hindi natutupad na mga pangako sa kampanya ni President Bongbong Marcos. Narito ang resulta ng satisfaction approval rating ng apat na officials. President Bongbong Marcos Jr., fully satisfied o nasisiyahan, 30%. Not satisfied o hindi nasisiyahan, 51%. Hindi sigurado, 19%. Lumabas sa survey na ang net rating ni President Marcos Jr. ay negative 21. Mas marami ang hindi nasisiyahan sa kanya, kaya negative 21 ang net rating. Tignan natin ang kinalabasan ng survey kay Vice President Sara Duterte. Fully satisfied, 61%. Not satisfied o hindi nasisiyahan, 21%. Hindi sigurado, 18%. Ang net rating ng Vice President ay positive 40. Ito ay dahil positive 61 ang nasisiyahan minus negative 21 ang hindi satisfied o hindi nasisiyahan, kaya ang net rating ay positive 40. Nangangahulugan na mas maraming nasisiyahan sa performance kaysa hindi nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara. Dumako naman tayo kay Senate President Chis Escudero. Fully satisfied, nasisiyahan, 49%. Not satisfied, hindi nasisiyahan, 30%. Don't know o hindi sigurado, 21%. Ang net rating ni Senate President Escudero ay positive 19. Ibig sabihin, mas marami rin ang nasisiyahan sa performance ni Senate President Escudero kaysa sa hindi nasisiyahan sa kanyang performance. At ito naman,
Ang lumabas sa scorecard ni House Speaker Martin Romualdez. Fully satisfied, 24%. Not satisfied, hindi nasisiyahan, 40%. Don't know, hindi sigurado, 27%. Lumabas sa survey na bagsak sa approval rating si Speaker Romualdez dahil negative 25 ang kanyang net rating. Mas marami ang hindi nasisiyahan sa kanyang performance kaysa sa nasisiyahan sa kanyang performance. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong observation? Meron ba kayong pananaw sa nasabing survey? Kung meron, please leave your comments. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!